Happy New Year! I'm supposed to have a live today, kaya lang, hindi ko alam kung magla-live ako mamaya later kasi Thanksgiving na. Ngayon, kailangan ko pong mag-call. Mag-call kami magkapatid ngayon. Pero hindi nila alam kung ako, kung pa magpagalitan ako, no? Kung sila ay aking mag-video call muna kami. Ayan na, tumatawag na sila. Present! Pero ako nakalit po kasi nintay ko. Sabi, sandali lang daw to. Ayan na, magpapicture pa siya. Oh, say hello! Asan si Jessica? Dali na, maliligo din ako. Ay, magva-vlog ako sa inyo. Ayan na, sinasabi ko na. Oh, mag-say hello na kayo ng sa Kulang naman mga tayo. subscribe. Si Jessica ang may gustong magkaroon ng Kaya nagtataka ako, baka meron tayong ibibigay niya. Oh, okay. Bakit siya asan na siya? Kailangan hanapin natin siya. So guys, ganito kami magkakapatid. Kailangan mag-usap kami. Tawagan ko muna. Sige, tawagan yung isang Kay pangit. Jessica is busy. So, nakat ang aming video kasi wala si doktora. Siya pa man din ang may gustong mag group chat kami. Bilisan mo, doktora. So si doktora hindi pa. Siguro naliligo kasi kanina si Bunso ay naliligo din kaya medyo So I think it's 6:20 dito sa umaga. 10:20 na diyan sa inyo. So mag-New Year at ako po ay magbibigay po sa inyo mamaya ng recap ng aking itong vlog ko for New Year. So muna kami, mag-chat, mag-group chat muna kami ng aking mga kapatid bago ako gumawa ng aking messages sa inyo. Salamat po. Okay, so pag nakita nyo kanina, nakipag-usap ako sa mga kapatid ko. Pero mamaya, mag-30 minutes, mag-12, 1 minute na lang para maging New Year na sa Philippines. So, Happy New Year sa Pilipinas. Kami hindi pa po kasi 7:59, 8 o'clock, magsisa 8 o'clock na ng umaga dito. So, ilang oras pa po ako magpe-prepare. So, ngayon, December 31st, ay, pati ng akin po. Alam niyo po, malamig po ngayon at makapal po. Nakikita ko sa aking bintana. Nasisilip ko pong makapal ang fog. Grabe po. So anyway, before we end this year, at ito po ang aking message sa mga subscribers ko, sa mga kaibigan ko, sa family ko. Ito pong year end na mag-share lang po ako sa inyo. Ito pong babasahin ko. Ito part ng devotion ko to, na parang it's Jesus talking to me. And now I'm gonna be reading it. It's like Jesus talking to you. So kung ano man is pakinggan niyo mabuti na God is talking to you. As you come to the end of this year, take some time to look back and also to look ahead. Ask me to help you review the highlights of this year. Hard times as well as good times. Try to see me in these memories, for I have been close beside you every step of the way. When you were clinging to me for help in the midst of a tough times, I comforted you with my loving presence. I was also richly present in your circumstances that filled you with
with great joy. I was with you on the mountain peaks, in the valleys, and everywhere in between. Your future stretches out before you all the way into eternity. I am the companion who will never leave you, and the guide who knows every step of the way ahead. The joy that awaits you in paradise is inexpressible and full of glory. As you prepare to step into a new year, let heaven's light shine upon you and brighten the path just before you. Diba? So ito yung Bible, before we end, ito yung aking Bible verses sa inyo na i-share ko sa inyo. Isaiah 41 verse 13. For I am the Lord, your God, who takes hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you. Diba napakaganda ng message ng Lord sa atin? Always remember, He will help you. Siya yung companion natin. He will always hold our right hand and say, do not fear, and I will help you. Puntahan niyo yung Isaiah 41 verse 13. Then Psalm 16 verse 11 says, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. So, sabi ng Lord, right hand na naman, hawak-hawak ng Lord. Kasi dito sa sinabi ko dito kanina, nandoon siya, nandito, sabi niya, I was richly present in your circumstances. Andyan ang Lord, hindi lang tayo tumatawag. Andyan ang Lord. Kasi ang una natin ginagawa is, sinosolve muna natin ang problema. Oo. Yan po ang dating ginagawa ko. Pag may problema, sinosolve ko. Ano na nangyayari? Depression. Ano na nangyayari? Para kang tulala. Restless ka. So now, pag nagkaroon ng circumstances this year, 2025, pagkita ko ng aking problema, syempre, iiyak muna ako. Ang Lord muna, ang Lord, binibigay ko sa kanya circumstances. Kasi alam ko nandyan siya. Tapos, alam nyo, unti-unti makikita nyo as it opens, He will open answers. Yeah. Kaya sa live ko kanina, kung marinig yung nangyari nawalan ako ng health insurance. Tapos ngayon, may joy na ang puso ko. Yun. Pagkaroon ng circumstances, may mga nakikita tayo, huwag po kayong sagad-agad, mag-pray kayo. Ask for God's guidance. Tapos Psalms 48 verse 14 sabi, for this God is our God forever and ever. He will be our guide even to the end. Totoo po to kasi itong totoo po to. 1 Peter 1 verse 8 to 9. Medyo mahaba to. Though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, obtaining as the outcome of your faith and salvation of your souls. So, yan po ang aking end Bible verses sa inyo for 2025. Marami po akong papasalamat sa Panginoon sa mga biyayang binigay niya sa akin. Ito pong YouTube,
I started February or siguro mga part ng January pero hindi pa ako marunong. No, bumalik man ako, February kasi ako nag-start yata, kasi narinig ko isang message ng Lord na kailangan kong i-share ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang faithfulness sa akin. Sa mga number one siya. Tapos ang asawa ko who's always been supportive to me. Financially, emotionally, nandiyan po siya. So, sa mga kapatid ko na despite na nagkaroon po kasi ng mga bagay-bagay na I need help, wala pong hindi makakatulong sa inyo kundi ang pamilya nyo. Kahit po nagkaaway-away, you see to it. Yun nga nakaka-frustrate po. Minsan, magkakapatid na po kayo. Hindi kayo nag-uusap. Hindi kayo, alam nyo sa totoo lang, nagalit po ako sa kapatid ko, yung attorney. Pero later on, lang yun. Yung stress ko, sa kanya binuntong. So, pero at least na pag-uusapan. Sana po, sa 2026, sana po tayo ay tanggalin natin ang misunderstanding. Kung may mga bagay-bagay kayo narinig na sinabi nito, kung yan ay kaibigan nyo or kapatid nyo, mahinahon tayo, mag-pray muna tayo. Pag-pray natin na God will intervene at kausapin natin. Kasi alam nyo, ang misunderstanding is a start of a war. War means away-away sa pamilya. Dapat po sa pamilya, tayo po ay magsama-sama. God created family. Sa totoo lang, God will bless a family pag isang buo tayo. Hindi tayo mabibless ng Lord kapag marami tayong mga balakid sa buhay natin. So for 2026, you make sure you can na mag-reconciliation. Ang prayer ko lang sa lahat ng taong nagkaroon ng mga hindi magagandang karanasan sa mga kapatid. Kasi alam nyo, sa isang pamilya, meron talagang lalabas na greedy, may lalabas na suwail, o may lalabas po. Pero kapag yan ay ipinag-pray ninyo sa Panginoon, na kahit anong sama ng loob nyo sa isang tao, ipag-pray nyo na mababago din. Kasi God is the only one who could change a person. So sa 2025, sa personal life namin mag-asawa, God has been so good and so far, He's been so faithful to us. May mga trials po kaming dinadaan. Nung una, panic kami, pero we have a God. We have a Lord na siya po ang sabi niya, never I will forsake you. Never I will leave you. Never I will leave you nor forsake you. Kaya isa sa mga word ko ngayon is, sabi nga, hindi ko na matandaan kung anong Bible verse is, come to me and I will answer you. And I will tell you great and unsearchable things that you do not know. Kaya doon po tayo hawakan natin po yan. Kasi ang Lord, bibigyan ka po ng bagay na hindi mo akalain nangyari at siya lang po ang magbibigay nun. Kung gustong gusto ninyong mangyari yan sa buhay nyo. So, ang aking lang is, as I end my life kanina, to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord. So, nagpray po ako kanina. Salvation is a grace coming from God through faith. Okay? So, wala po tayong dapat gawin. Mabait ang Panginoon sa atin. So, ang prayer ko po sa 2026 kahit na paano lahat ng prayer natin ma-answer. So,
Maraming salamat at ako ay 12 o'clock na di sa Pilipinas at kami pong magkapatid ay magla-live. Ay mag-group chat. So, kasama ang buong pamilya at kami po, kahit wala ng mommy, daddy namin, we see to it that we are one. Tandaan nyo yan. Ang isang pamilya dapat magsama-sama, mag-reconcile. Okay? So, salamat po sa inyo. Salamat sa faithfulness nyo sa akin, mga subscriber. Ako po ay nagpapasalamat talaga sa inyo. Sabi nga ng kapatid ko, wag na raw ako magtrabaho na lang daw ako kasi mas malakas pa ang kita ko daw sa paggagawa ng taxes kaysa sa pag-vlog. Actually, hindi niya alam ang joy kong makipag-usap sa inyo. Ang joy kong i-share sa inyo kung anong nalalaman ko. Ang joy kong ma-inspire kayo ay wala po. Kahit na malaki kinikita ko during tax season, yung joy, walang makakatumbas nun. So, salamat po. At ako po ay nagsasabi sa inyo, Happy New Year, goodbye 2025, welcome 2026.